Hello people! Ang lunch kanina ay itong buttered chicken. Gumamit ako ng chicken breast dyan, mga 900 grams. Naglagay ako ng 2 teaspoon ng ginger and garlic paste, 4 tablespoon ng plain yogurt, half teaspoon ng turmeric powder, naglagay tayo ng paprika, tamang kutob-kutob. Then naglagay ako ng black pepper, tamang kutob-kutob din. Then 2 teaspoon ng garam masala. Wala akong garam masala na mabibili sa supermarket kaya gumawa tayo ng homemade. Meron tayong upload nito. I-search nyo na lang yung garam masala powder and then idugtong nyo yung pangalan ko pag meron kayong gustong hanapin sa aking mga video. Naglagay tayo ng lemon, olive oil, and salt. Yung salt naman dyan, tamang kutob-kutob lang din. Kahapon, di ba may bisita kami, yung kapatid ng amo kong babae. And yung mga bata niya, dito sila kumain for lunch. And yung plano nun is biryani. And hindi na nalo yung biryani kaya nabago, napunta kami doon sa kung ano yung in-upload ko kahapon. Ano ba yung in-upload ko kahapon? Lamb leg and orange sauce. At ngayon naman talagang pinagpipilitan ni amo na magluto nga talaga kami ngayon dahil gusto niya ng buttered chicken ng Indian. So kahit na mayroon tayo i-reheat na pagkain, hala sige magluto tayo. Dito naman tayo sa naan. Gumamit tayo dyan ng plain yogurt, butter, baking powder, salt, and all-purpose flour. Sa mga nagtatanong, yung all-purpose flour na meron ako dito lagi ay itong flour na to. Sa dough na to, yung recipe, i-double nyo or i-triple nyo kung gusto nyo ng mas marami. Sa akin, sa gawa ko kanina, dinouble ko yung recipe. I-mix lang yan until wala ng dried flour. Then cover and rest for 10 minutes. Yung chicken pala, nakamarinate yun at least mga 30 minutes. Then gumamit tayo dyan ng half stick ng butter. Saka natin yan ilalagay yung chicken. Ang plano ko una dyan, isa-isahin ko para meron siyang golden brown na appearance sa ating chicken. Kaso lang, naubos yung pasensya ko. Ang dami ba naman yan? So, binuhos ko na lahat. Hindi ko muna hinalo para hindi siya masyadong magtubig. Pero nagtubig pa rin siya kasi nga meron tayong yogurt and lemon. And para mag-roast lang siya ng konti ba? Magkakulay-kulay lang yung chicken. So, ang ginawa ko, para hindi tayo matagalan at hindi ma-overcook yung ating chicken, tinanggal ko yung sauce, nilagay ko sa blender, since magpa-blend tayo mamaya ng mga sangkap. Nung nakuha na yung sauce dyan, binalik ko yung kawali with the chicken, binalik ko sa pan, and i-sear lang natin. I-sear, basta iluto lang muna natin yan saglit para matuyo siya at magkaroon siya ng mga light brown na texture. Then, pag okay na yung chicken, set aside muna natin yan. At the same wok, yun pa rin yung gamit natin. And maglalagay tayo dyan ng another half stick ng butter. 1 teaspoon ng garlic and ginger paste. And nagigisa muna natin yan until lumabas yung aroma ng ating mga aromatics. Gumamit ako ng whole na malaking white onion. Isusutin natin yan. Medyo malaki yung pagkahiwa ko, pataas. It's okay dahil i-blend natin yan mamaya. Then agad tayo ng tomato paste, mga 3 tablespoon yun. Igigisa natin mabuti kasama yung tomato paste para lumabas yung lasa and medyo matanggal yung asin. Then saka ko nilagay yung 1 can peeled tomato. Pwede naman fresh. Igigisa muna natin yan at least mga 15 minutes until ma-absorb na lahat yung isa't isa, charis. And then ilagay natin yung cashew nuts, mga dalawang palm ng ating kamay. Naglagay tayo ng 1 teaspoon ng garam masala. Hanapin nyo na lang sa upload ko yung ating homemade garam masala. Kung hindi nyo mahanap yung aking video at meron kayong gustong panoorin sa aking mga uploads, i-search nyo yung gusto nyo i-hanapin and then idugtong nyo yung pangalan ko. Mag-a-appear lang yan. Then, i-blender natin yan until magkaroon tayo ng smooth na sauce. Naglagay tayo ng tubig para matanggal yung nanikit dun sa blender para hindi masayang. And super thick din yung ating sauce. Then, naglagay tayo ng cooking cream or heavy cream, mga half cup yun. Then, i-adjust yung lasa, mag-add ng salt, mag-add ng konting-konting sugar kung kinakailangan. Sa mga oras na to, alalay na yung apoy para hindi masunog yung sauce natin. And saka natin yan ilagay yung chicken. Yung chicken na nakatabi kanina, ilalagay na natin yan and pakuluan natin yan saglit. Titikman kung okay na ba yung lasa. Akala ko nga, marami-rami yung maiwan kasi wala yung amo kong lalaki dito, nag-travel na naman. So kami-kami lang dito, yung amo kong babae, very demure yan kakain. Pero nagulat ako kanina, parang tinirahan na lang kami ng para sa amin. Meron pang kunting natira after kaming kumain ni Belle. Pero usually talaga maraming matira pag wala yung amo kong lalaki dito na kakain sa lunch.
Pero kanina talagang naubos din nila halos, pati yung naan na niluto ko at yung parata. Then binalikan natin yung naan bread na naka-rest kanina. And lulutuin natin tong naan bread na to para mainit pa i-serve and fresh. Lulutuin ko to usually mga 30 minutes bago kakain yung mga amo. So while nagluluto ako, kumakain sila ganun. Para mainit pa and fresh. Masarap to pagka lalo na mainit to. Masarap to i-dip sa ating butter chicken. And i-flatten lang natin yan parang hugis na Arabic bread ganun. And nagpainit na tayo ng kawali and ilagay na natin diretso. Walang oil yan, ganun lang. Ito yung kaibahan ng naan bread and yung parata. Itong naan bread, yogurt yung nilagay. Yung parata naman, kailangan yun ng maraming butter or butter ghee. Pero pareho yan silang dalawa masarap. Parata and itong naan. Nagbrush ako dyan ng butter na merong parsley konti. Pero hindi ko inubos, hindi ko brinash lahat. Kasi last time na nagpaluto si amo nito, sabi niya next time daw yung naan bread, hindi daw lahat lalagyan ng butter. Kasi hindi lahat na may gusto na merong butter. So yun, dumating na yung mga estudyante and magsiserve na rin tayo. Ito naman kanina, minuldi ko or natin ko lahat-lahat yan. Para tuloy-tuloy na yung luto pag nandito na sila. Kaya madali lang naman ito maluto. I-prepare lang lahat. Flinadin ko and then nilagay ko sa malaking lagayan, malaking plato. And dinoble ko ng plastic para hindi magkadikit-dikit. Pag malapit na silang lumating from school, yung mga bata, sa ko siya niluto. Mga 30 minutes. Kakain na sila para fresh. Mainit pa. Paulit-ulit na lang tayo. After nito, meron akong minix. Hindi ko na sinali dito sa video dahil meron tayong upload separate. Gumawa tayo ng parata. Para maiba naman na merong ibang bread na i-prepare nito. And ito na yung ating butter chicken. Naglagay ako ng konting cooking cream para appetizing yung tingnan siya. And meron tayong parsley na konti. Then habang kumakain sila, nagluto ako ng parata. First time kong nagawa to, 4 lang naman yung ginawa ko dito. Medyo katamtaman lang yung size para gusto ko lang itry. And gusto kong itry sa mga amo. Dahil alaala ko pagka mag-request or bibili sila sa labas ng butter chicken or Indian food, mayroong kasamang parata. So why not na mag-try? Sabi ko kanina. So pagkatapos kumain ng mga amo, pinatawag ako. Sabi niya, sobrang sarap daw ng parata. Kasi nga, first time nila. Pag mga first time na kainin nila, naluto ko, mag-ano yan sila. Mag-update yan sila kung nagustuhan nila or masarap pa, ganun. And ang sabi ng amo, next time, maybe one of these days, mag-breakfast tayo ng parata dahil nagustuhan nila. And kamuntik na kaming hindi nga natirhan. Tiniran kami ng 2 naan ni Bel. Isa kami siguro and itong 2 na natira dito sa kusina. 2 lang yung sinerve ko kasi hindi ako sigurado kung okay or nagustuhan nila. And yun nga, sabi nila, sobrang perfect daw yung parata, masarap yung butter chicken at yung naan. O diba, achieve natin yung texture ng parata. Napaka-flaky, yung layered, nakita nyo? Yan yung gusto natin sa parata. And masarap yan. Shakshuka, mga nawaship, or anything. Sabi niya mo, masarap daw yan with honey. Meron tayong upload separate na video para masundan nyo yung parata. And pagkatapos kumain ng mga amo, kain na rin kami. At ito yung plates ko. And hindi din kami nagkanin kanina. Pwede naman itong kanin. Nag-serve pala ako ng white rice kanina in case na gusto ng mga bata mag-rice. Merong kumain ng rice, konti lang. O siya, hanggang dito na lang muna. Tulog-tulog din tayo pag may time. Tara, kain pala tayo. Kumakain pa pala ako dito sa video na to. Lunchy, mga kapitbahay. Buttered chicken ang aming lunch. Siyempre, meron tayong parata. Merong naan bread. Magkaiba lang sila ng itsura. Ay, magkapareha sila ng itsura pero magkaiba yan ng texture. Ito, parang croissant. Layered. Ito, para lang tong Arabic bread. Tama ba, Mi? Oh, yeah. Mangan tayo. Si ate may trip sa parata eh. Pwede daw to pang breakfast. Pabukasan ko na yung ano niya. Tapos nakakainin yun. Bukas talaga yun. Kung hindi siya makatiis mo,
Hindi yung bukas, mamayang gabi. Buti na lang may dalawang parata pa dito sa kusina. Pamutik na kaming hindi na natirahan ng dinapay. Natira na lang sa basket. Isang nine. Sano? Mas Dalawa. kalahati. Dalawang na, tas ito kalahati. So, tigisa na kami nila isa. Tinirahan kami ng tag-isa. Antay na pala ng parata. Yan, madali sa kanong dalawa. Ito. Ang Bakit ko? Kasi ito, i-flatten mo ba siya ng manipis? Ibabrush mo siyang butter or ghee. So, ito yung nakikita kong may nakikita kasi ko ng gaganon nila. Kasi gaganon nila. Naghugis oblong. Parang roti. Roti man to sa iba. Parang sa roti ata to in India. I'm not sure. But it's the same parata. Sa Egypt, may sinabi si ate kanina, mahaba yun. Mahaba yung pangalan niya. May nakikita ko na itataktak na yung isang maliit na tulad na yung stainless na cup. Yan. Parang ganito. Ito yung naan natin. Hontik man yung panipuri.